news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. At gawin ng impeachment trial ni VP Sara sa 20th Congress, pinagdebatihan ng dalawang senador. Pasada Balita. DOH nananawagan ng National Public Health Emergency kaugnay ng tumataas na kaso ng HIV. Pasada Balita. Bagong PNP Chief General Torre inilatag ang kanyang mga plano bilang hepe ng pambansang pulisya. Pasada Balita. Kontrobersyal na NCAP mananatili sa kabila ng pagpapaliban ng EDSA Rehab ayon mismo sa DOTR. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, domestic liquidity ng Pilipinas lumago noong Abril ayon sa BSP. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, historya na si Karol Nawrocki, bagong Pangulo ng Poland. Pasada Balita. Balitang pampalakasan, Filipino boxing icon at dating Senador Manny Pacquiao kumpiyansang tama ang desisyon na magbalik boxing. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, dengue. Paano nga ba maiiwasan? Alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Moonstar 88 nagbenta ng gitara para makatulong sa ama ni Blaster Silonga. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa makulimlim na umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayon pong araw na ito ng Martes. Ngayon po ay Hunyo 3, taon 2025. Ngayon po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng impilang may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita, Drew Nasino, John Ibanez. Pasada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, sa detalye ng mga balita. Pasada Balita. Desisyon pa rin ng Senado bilang plenaryo ang mananaig sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ayon kay Senate President Francis Jesus Escudero ay sa gitna ng mga lumulutang na opinyon kaugnay sa isasagawang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Escudero,
ang desisyon pa rin ng mayorya ng Senado ang masusunod sa bandang huli. Dahil dito sinabi ng leader ng mataas na kapulungan na ang sino mang hindi sang-ayon, naniniwalang paglabag sa konstitusyon ang pag-urong sa petsa ng pagbasa ng articles of impeachment ni VP Sara at pag-convene ng Senado bilang impeachment court ay may karapatang magreklamo sa Korte Suprema. Samantala, ipinaliwanag naman ng leader ng Senado na pagkatapos ng Hunyo 30 ay wala ng otorisasyon ang prosekusyon dahil adjourned na ang 19th Congress. Sa makatuwid, wala na po silang kapangyarihan. Wala rin anyang magaganap na pre-trial mula Hunyo 30 hanggang bago mag-State of the Nation address sa Hulyo 27. Ano man anya maging pasya ng 19th Congress kaugnay sa pag-convene ng impeachment court ay hindi ito kailangang sundin sa 20th Congress o non-binding at kailangan muling mag-convene ng mga kasapi sa susunod na Congress bilang impeachment court. Pasada Balita. Samantala, majority at minority leader ng Senado nagdebate sa issue hinggil sa impeachment case laban kay VP Sara. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nagdebate sina Senate Majority Leader Francis Tolentino at Senate Minority Leader Coco Pimentel ukol sa magiging kahinatnan ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa plenary session, nagmanifest si Tolentino na sa tingin niya ay hindi ubra na itawid o ipagpatuloy sa 20th Congress ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Katwiran ni Tolentino kapag natapos na ang Kongreso, tulad ng 19th Congress, lahat ng legislative at investigative work nito ay matatapos na rin. Kaya kung hindi matatapos ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente bago ang June 30, dapat daw nilang ituring na functionally dismissed na ang impeachment case laban kay VP Sara. Pero kinontra ni Senator Pimentel ang posisyon na ito ni Tolentino. Git ni Pimentel sa 1987 Constitution, walang nakasaad na ipinagbabawal na tumawid mula sa isang kongreso patungong bagong kongreso ang impeachment trial. Ayon kay Pimentel, iba ang legislative function ng Senado mula sa judicial role nito sa impeachment proceedings. Pero ginit pa rin ni Tolentino na walang existing rules na nag-uutos na pwedeng tumawid ang impeachment trial sa bagong kongreso. Silent anya ang Constitution sa salitang carry-over o crossover. Kinatwiran din ni Tolentino na hindi tulad sa 1935 Constitution na itinulad sa US Constitution, kulang anya sa provision ang ating 1987 Constitution na sumusuporta sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Paliwanag ni Tolentino, utay-utay ang Senate election sa US kaya may naiiwan na sapat na bilang ng mga US Senator para matugunan ang 2/3 requirements para i-acquit o i-convict ang isang impeach official. Sa Pilipinas anya, 12 senador lang ang natitira na naka-duty habang hindi pa tapos ang eleksyon, bagay na hindi sapat ang bilang para matugunan ang 2/3 requirements para sa botohan sa impeachment. Sa bandang huli, kapwa sinabi ni Tolentino at Pimentel na nasa Korte Suprema na ang petisyon na magkabilang panig. Ito yung kampo na nagsusulong na atasan ng Senado na magsagawa ng impeachment trial at ang panig naman na humaharang sa impeachment laban kay VP Sara. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa iba pang paksa ng mga balita, nanawagan ang Department of Health kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdeklara na ng National Public Health Emergency dahil sa mga naitatalang bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ito'y matapos maitala sa Pilipinas ang pinakamaraming bagong kaso ng HIV sa buong mundo. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, papalo na sa 57 kaso ng naturang sakit kada araw ang naitatala sa bansa. Iginit pa ni Secretary Herbosa na mayroon na silang inilunsad
ng mga programa kontra HIV pero kailangan pa rin anya ng mas komprehensibong hakbang para rito. Nababahala rin anya sila na sa pabata o dahil pabata ng pabata ang nagkakaroon ng HIV infection kung saan makarang maitala ang 12 anyos mula sa Palawan na pinakabatang nagkasakit. Tiniyak naman ng kalihim na mayroon ng lunas basta't matest agad at mabigyan ng antiretroviral ang mga apektado nito. Pasada Balita. Sa kaunay na balita, ibinunyag ng Department of Health na 30% ng mga Pilipinong may monkeypox ang nagpositibo rin sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Sinabi ni Health Secretary Teodoro Dr. Herbosa sa DWIZ na nakapagtatala sila ng 15 kaso ng mpox kada araw habang 69% naman ang patuloy pang bine-verify ng DOH upang maibsan ang pagkalat ng nasabing virus. Dagdag pa ng kalihim, mas delikado ang HIV kumpara sa mpox kaya't mahigpit nila itong binabantayan. 30% ng mga may mpox positive din sa HIV. Oh. So, ang nangyari, nagkaroon kami ng tracer disease. Sa HIV namin, mas takot ako sa HIV kesa sa mpox. We have 50 new cases a day. Recently, 12 years old dun sa Palawan, pakabata. Yun ang pinakabata nating kaso. So, kung sa usapan, mas delikado yung HIV kesa dun sa mpox. Pinawi naman ng kalihim ang pangamba ng publiko hinggil sa mpox sa Clade 1B. But so far, last year, wala kaming nadidetect na Clade 1B. RITM natin ginagawa yan, yung mga testing niyan. So far, wala dapat ipangamba. Yung public health, wala pang public health emergency or walang lockdown. Merong naglalagay sa social media, magla-lockdown daw ko. Hindi totoo yun. Yan po ang tinig paliwanag ni Health Secretary Teodoro Dr. Herbosa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Oras na 13 sandali makalipas ang alas 6 na ng morning. Sa iba pa ring balita, opisyal nang umupo bilang hepe ng Philippine National Police si General Nicolas Torre III matapos ang isinagawang change of command ceremony sa Campo Crame sa Quezon City kahapon. Pinalitan ni General Torre si dating PNP Chief General Romel Marbil na matatapos ang pinalawig na termino ngayong sa Sabado, Hunyo 7. Bilang dating hepe ng CIDG o Criminal Investigation and Detection Group, pinangunahan ni Torre ang kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang paghahatid dito sa ICC o International Criminal Court sa The Hague, Netherlands nitong Marso 11. Kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na may kinalaman sa giyera kontra droga ng nakalipas na administrasyon. Bukod dito, si General Torre rin ang nanguna sa paglusob at ilang araw na pagbabantay sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City kung saan kalaunan ay lumabas na rin ang nooy tinutugis na si Pastor Apollo Kibuloy. Si Torre rin ay nagsilbing CIDG Chief mula September 25, 2024 hanggang bago maitalaga na ika-31 hepe ng PNP. At samantala, winelcome naman ng mga lakan o mga nagsipagtapos sa PNP Academy ang pag-upo ng kanilang kauna-unahang mista na si General Torre bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Nagpasalamat rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PNP Alumni Association sa pagtatalaga kay General Torre na mula sa tagapaglunsad class of 1993. As your Chief of the Philippine National Police, in addition and in continuation of the legacy of General Marbil, I will lead with 3 core pillars. Pillar number 1 is in compliance to the directive of the President for swift and responsive public service. We will institutionalize a 3-minute emergency response time in major urban centers, and this had been done already during my term in Quezon City in the 3-minute response time project. This is not just a benchmark, it is a lifeline. Every call for help deserves immediate attention and action. We will be present. Makikita nyo kami sa kalsada,
sa komunidad, sa palengke at sa bawat lugar na kinakailangan ng ating presensya para magbigay ng kapanatagan at ng kalooban. Kung nasaan man ang bawat Pilipino, sila ay ligtas. Yan po ang bahagi ng pahayag ng bagong PNP Chief na si General Nicolas Torre III. Pasada Balita. Jens Kuyang Drew, mga kabalitan, kabalitaktakan. Ako may personal na panawagan, ha? Okay. Kaugnay dyan sa pagkakatalaga kay General Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Tahan na po, tahan na. Tahan na yung mga patuloy na umiiyak at yung patuloy na kumokontra at nagbibigay ng negatibong reaksyon kaugnay sa pagkakatalaga ng isang 2-star general tungo sa 4-star general. Paalala ko lamang po, medyo basahin niyo po at mag-research po kayo ng konti kung kayo po'y nag-aalangan sa binabanggit ninyong maraming nilaktawan at mukhang ilang baitang po ang itinaas ng bagong talagang Chief PNP. Unang-una, ang Pangulo po ng Pilipinas bilang Commander-in-Chief ang siyang may final say sa pagtatalaga ng bagong hepe ng pulisya. Pangalawa, Decision niya. Oo. Pangalawa, qualified naman po yung mama. Unang-una, kung kukwestiyonin nyo from being a 2-star patungo ng 4-star, baka po nakakalimutan ninyo na yung mga nagdaang PNP chief na itinalaga ng kasalukuyang presidente noong panahon na yon, kung hindi ako nagkakamali, yung isa nga dyan, full colonel lang eh. Ang laki ng nilaktawan. At hindi siya rose from the rank na may tuturing kasi police probinsya ang tawag nga sa kanya noon eh. Diba? Diretsahin na natin. Si Senator De La Rosa. Nung siya italaga bilang PNP chief, hindi pa po siya general noon. Kung hindi ako nagkakamali. Again, correct me if I'm wrong, ha? Colonel. Kasi ako nag-cover noon eh. Actually, natatandaan ko rin yan. Alam ko, hindi Full pa colonel pa lang siya ang hindi pa siya pagkakalam ko general eh. nun. Wala Diba? pa. At naging controversial nga siya kasi sabi niya, bago siya maitalaga, pag nanalo na ang presidente ko, alam nyo na, parang gano'n. Nagmayabang kaagad siya. Pero nagkatotoo naman. From being a full colonel, naging chief PNP, 4 na estrella kaagad ay binagsak sa balikat. Si dating Senador Panfilo Ping Isa Lacson. pa yan, di ba? Paok. Oo. Paok TF. So kung froze from the rank at saka seniority, hindi po laging nasusunod yan. Lagi po nating tatandaan na sinasabi nga natin paulit-ulit, ang may final say dyan, ang Pangulo. At matatandaan nyo po, hindi lamang po sa shortlist at saka long list talaga kumukuha ng contender Yung ang ating merit Chief din PNP. kasi tinitignan. Hindi lang yung merit ko yan. Hindi lang. Pati yung yung talagang dark horse na tinatawag. May mga nangyayari, kagaya nga nung Ricardo Marquez eh. Wala naman sa long list at short list yan eh. Pero nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, last minute. Yun ang inilagay niyang tao kasi ayaw niyang pumayag ng bata-bata system. So marami nagulat. Again, I for one. Ako nagko-cover ng turnover ceremony na yon. Last minute yun Nagulat kami na yun ang itinalagang bagong PNP chief. Hindi nyo pa alam kung sino yung diba? Kino-cover namin, walang makapag-flash report eh. Kasi last minute, wala kaming hawak na pangalan eh. Pati kami naiskupan. Ito pala yung bagong chief PNP. Alright? At sa kaugnay na balita, kasunod ng pagkakatalaga bilang bagong hepe ng pambansang pulisya, tinukoy na nga ni General Nicolas Torre III ang kanyang mga plano sa kanyang termino. Isanaan niya rito ang 3-minute response time na kanya nang ipinatupad nung siya pa ang District Director ng Quezon City Police District. Sinabi pa ni General Torre na hindi dapat pinagpapasapasahan ng mga pulis ang mga nagrereklamo upang agarang maibigay ang kinakailangang serbisyo. Tiniyak din ang bagong hepe ng PNP na makikita sa mga lansangan at palengke ang mga pulis upang mapanatiling panatag ang publiko at ang komunidad. Plano ninyang palakasin ang disiplina, training, accountability at modernization ng pambansang pulisya. Binigyang diin din ni General Torre na pararangalan ng mga pulis base sa, pakinggan po ninyo performance at merits nito at hindi batay sa endorsement at iba pang pogi points. Magiging patas din anya ang batas at gagawing mabilis ang serbisyo sa lahat ng unit ng pulisya. Pasada Balita. Pinag-aaralan na rin ni bagong PNP Chief General Nicolas Torre III na bawasan ang oras ng duty ng mga pulis.
Ayon kay General Torre, plano niyang gawing 8 oras o 3 shift ng duty ng mga pulis na nakadeploy sa mga kalsada at komunidad. Paiklin niya ang duty ng mga lespo upang matiyak na gising ang mga ito, lalo na mga naka-duty sa mga urban center tulad dito sa Metro Manila. Sisiguraduhin din ng hepe ng pambansang pulisya na maririnig siya mismo ng mga tauhan ng PNP sa radyo upang matiyak na hindi tutulog-tulog sa pansita ng mga ito sa mga mobile o police community precinct. Kasalukuyang tumatagal ng 12 oras o kalahating araw ang standard duty ng mga pulis. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, mananatili pa rin ang pagpapatupad ng kontrobersyal na no-contact policy apprehension policy o NCAP kahit ipinagpaliban ang rehabilitasyon ng EDSA. Iginit ni Transportation Secretary Vince Dizon na hindi limitado sa EDSA ang NCAP at isa itong mas epektibong paraan ng pagpapatupad ng batas trapiko. Una nang inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang buwang pagkakaantala ng naturang proyekto upang pag-aralan kung may mas bagong teknolohiya na maaaring gamitin para mas mapabilis ang rehabilitasyon ng 23.8 kilometers na kalsada o kahabaan ng EDSA. Kung posible niya ito, target ng Pangulo na tapusin ang EDSA rebuild sa loob ng 6 na buwan. Sa kabila ng rehabilitasyon ng EDSA, inaasahang magdudulot ng matinding trapiko ang nakatakdang tumagal ng hanggang 2027. Pasada Balita. Tiniyak naman ng MMDA na dumaraan sa masusing validation ang paglabag ng mga motorista sa no-contact apprehension policy at nahuli ng mga traffic enforcer sa kalsada upang hindi madoble ang record ng traffic violation ng mga ito. Ayon kay MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go, isinusumite ng traffic enforcer sa kanilang tanggapan ang ticket sa traffic violation ng mga nahuhuling motorista para makita kung na-record din ito ng mga CCTV sa ilalim ng NCAP. Paraan niya ito para hindi mag-overlap o magdoble ang record sa violation ng isang motorista na parehong mahuhuli sa mga CCTV at ng traffic enforcers na nakadeploy sa mga lansangan. Hindi niya inalis ang pisikal na panguhuli ng mga enforcer kahit may NCAP, lalo't may ilang motorista ang mga pasaway at napaulat na tinatakpan ang plaka ng mga ito para hindi mahuli at makita sa mga CCTV. Pasada Balita. Oo nga, no contact apprehension. Tapos may manguhuli pa may rin. manguhuli, physical ano. Ha? Ano yun? Anong sense nga naman nun? Diba? Kaya nga may no contact para CCTV na lang ang pagbabasihan. Hindi, yun talaga naman ang purpose nun, di ba? Kaya nga wala kayong physical. Para saan pa yung mga ano na yan? So hindi talaga perfect. Actually, ganun lang. Kaya nga may mga tumututol at kumu-question di ba? Isa pa yung mga signages na kinu-question nila, nasaan yung mga signages? Hindi pa nila na ilalagay lahat. Tapos tama ba na lahat ng motorcycle lane sa lahat ng lansangan dapat ng sundin? Kasi alam ko yung ilang motorcycle lane dyan, parang tinanggal yung... EDSA itong binabanggit mo, Kuya? Commonwealth. Commonwealth. Tapos paglabas mo ng Commonwealth sa circle, bago ka makarating ng EDSA, may mga motorcycle lane pa dyan Kaya lang, hindi ko alam kung kasama yun sa ipapatupad ng mahigpit under ng NCAP Kasi kung babaybayin mo yung after ng circle, papasok ka ng padiretso yung lansangan na yun, papunta ng EDSA, ang sikip niyan. Ang sikip niyan. Hindi kasi pantay-pantay. Hindi lang yun Sa mismong kahabaan ng Commonwealth, magugulat ka. Ito yung motorcycle lane, di ba? Biglang nasa kabila na pala yung motorcycle biglang lane. lalapad, biglang kikitid, may ganung Kaya magugulat ka kung hindi mo kabisado ang kahabaan ng Commonwealth. Lalo pag madilim. Madadali ka ng NCAP. Dahil hindi mo alam Totoo naman motorcycle lane na pala di ba? Kaya kung ako nga, again, hindi po ako tumututol. Batas na yan Okay yan. Ano pa bang Kaya lang ayusin muna natin ang gusto, di ba? Unang-una. Planchado dapat. Unang-una, no contact, tapos may mga enforcer. Ano yun? Di ba? Anong sense nun? Hindi, mamaya ano rin natin. Sabay din sa EDSA, 1 month, di ba? Saka yung bicycle lane sa EDSA. Ay, bicycle lane. Ano yun? Di ba? Ano na nangyari? Kaya nga nakakasabay ka ba? Happy weekend!
O siya, sige, atin po maya-mayang pag-usapan yan at maya-maya ay nandyan po ang DSWD para po sa mga ilang issue. Magbabalik po tayo, makalipas lamang ang ilang mga paalala oras. General Wener Contino, 26 na sandali makalipas ang alas 6. Sa oras na ganap ng alas 6:30 na po ng morning, sa ikalawang sigwada po ng Pasada Balita, ating pong pag-usapan ito pong issue na bumabalot po sa DSWD. And of course, itong walang gutom program dahil lumabas po sa survey ng SWS o Social Weather Stations na epektibong nabawasan ang kagutuman sa bansa. Bunsod nga po dito sa walang gutom program na inilunsad ng DSWD. Nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita po ng naturang kagawaran, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Asek Dumlao. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Good morning Asek. po. Good morning, Asek Dumlao. Yeah, magandang umaga, Drew and John. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo. Salamat po, Asek, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito po sa amin pong himpilan. Asek, ano pong initial reaction niyo po rito sa lumabas po na survey na effectively reduce ito pong hunger sa bansa? Bunsod po nitong walang gutom program ng DSWD. Batay ho ito sa survey po na inilabas po ng Social Weather Stations. Yes, Drew and John, of course, kinalulugod po ng Department of Social Welfare and Development itong inilabas nga po na pag-aaral ng SWS na nagsasabi nga po na bumaba yung pong hunger incidence amongst the walang gutom beneficiaries mula nga po nung October last year hanggang December. Pati kasi doon sa naging pag-aaral, lumabas na nag-drop by 4.1% yung pong hunger incidence. Noong pong October 2024, nasa 48.7 yan. And then noong pong December, nung sinagawa uli yung pag-aaral, nasa 44.6% na lang siya. Ilang katao, Asek Dumlao, itong pinag-uusapan po nating nabawas? Yes, yung pong beneficiaries nga po, currently ng programa ay nasa 300,000. At ito nga, napakaganda nung lumabas sapagkat yung sinasabi kasi ang explanation ng SWS dito, ginamit din nila yung kanilang mga tools doon sa self-rated hunger incidents. So ngayon, yung self-reported experience ng hunger na sinasabi nga na kung nakakaranas ka ba ng pagkagutom o hindi, lumabas nga yung resulta sumasabi na lumalabas na bumaba yung nga pong incidence. Kaya sabi ko nga kanina, ikinalulugod ito ng DSWD sapagkat nakikita natin na on track yung pong programa in terms of addressing the problem on hunger. Kaya kung matatandaan nga, ang departamento ay nabigyan ng kautusan ng ating Pangulong Marcos Jr. na wakasan ang kagutuman. Kung kaya nga po ang DSWD ay nag-implement ng isa sa mga programa po natin that addresses hunger incidents ay itong walang gutom program. So with this study, pwede nating sabihin na we will scale up again the program and include additional beneficiaries. Sabi nga po natin, hindi naman tayo mag-expand ng programa kung hindi naman maganda yung lumalabas na pag-aaral. Diba? Otherwise, magiging sayang yung investments po sa programang ito kung hindi naman nakitaan na epektibo. So ito po rin ba, tama po ba, Asek Dumlao, ang isa sa mga pinagbasihan nyo kung bakit mas palalawakin po ninyo itong walang gutom program upang maabot yung target na 750,000 families na kulang sa pagkain sa bansa? Tama po ba, Asek? Yes, gaya nga po ng nabanggit ko,
itong pag-aaral na to ang basehan ng DSWD sa pagpapalawig ng programa. Pagpapalawig in the sense na dadagdagan pa po natin yung ating beneficiaries. Itong Walang Gutom program, inulunsad po natin ito noong 2023. Nagkaroon tayo ng pilot implementation. We started with around 2,000 beneficiaries during the pilot run. Nung nakita nga na maganda yung resulta niyan, in-scale up na natin. Ginawa po natin na nag-enroll po tayo ng 150,000 beneficiaries. And then, nagdagdag ng karagdagan na 150, kaya sa kasalukuyan ay nasa 300,000 beneficiaries tayo. Pero kung titingnan nyo po, batay nga doon sa target natin for the program, ay we aim to cover 750,000 food poor Filipino households. Opo. Kung kaya nga po, yun ang layunin natin, na ma-enroll lahat yung bilang na yan dito po sa programa. Opo. Sec, majority po ba ng beneficiaries ay saan pong mga region ho yan? Saan sa mga lugar po? Okay. Dito po sa areas na ipinapatupad natin, of course, dito po sa may BARM area, meron din naman po tayo sa may Central South, yung sa Visayas and Mindanao, yung sa may Negros Oriental, Occidental, Cotabato, gayon din sa Zamboanga del Norte and Surigao del Norte. So yun yung mga areas, of course, yung nabanggit ko kanina, yung dun sa BARM area, kasama rin po. Wait, pasensya na. Idagdag ko lamang po, sorry. Po. Idagdag ko lamang po. When we started kasi with the program, ang programa nag-umpisa dito sa National Capital Region. Dito nga po, dito yung mga nauna nating beneficiaries ay dito po sa Tondo, nag-umpisa. And then nag-scale up tayo, nag-cover tayo na ng 5 areas. Dito yung mga natukoy na mataas yung hunger incidents. So nag-scale up na tayo, we included parang Mindanao, Garchitorena, Camarines Sur, nagdagdag din tayo, San Mariano, Isabela, and other areas until ito nga nakapag 300,000 households na tayo nationwide. Asek Dumlaw, pasensya na. Paki-educate nyo nga po kami. Paano po ang nagiging diskarte? Saan po nagagamit yung pagkuha nitong Walang Gutom program na to? Parang ATM style po ba ito? Tapos sa Kadiwa stores lang ba available? May limit ba? May limit po ba? Opo. Tama po. Ang monthly food credits na tinatanggap ng ating mga beneficiaries ay nagkakahalaga po ng 3,000 pesos. Okay. Buwan-buwan po yan na food credits na tinatap up doon sa kanilang electronic beneficiary transfer card. It's an EBT card na yun ang ginagamit nila para mag-purchase ng masustansyang mga pagkain dyan sa mga accredited merchants, including mga Kadiwa outlets. Alright. So dyan lang po sila nakakabili noong pong mga masustansya nilang mga pagkain. And idagdag po natin, meron lamang pong menu. May food basket po tayong tinatawag na kung saan yun lamang po yung mga pwede nilang bilhin gamit yung 3,000 pesos na food credit. And before po nila matanggap yung kanilang monthly food credit, meron po silang ina-attenda ng nutrition education sessions at mga productivity enhancement sessions. Dahil kinakailangan po na maturuan sila na mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. Isa po yan doon sa mga conditions ng program. And gayon din po, kinakailangan na mag-participate sila sa mga activity, kagaya nga po noong mga skills development activities, mga behavioral change activities, nang sa gayon, kasi ang layunin natin dito, when they exit from the program, meron na rin po silang mga trabaho, makapaghanap buhay na rin po sila on their own, so that po masustain yung investments dun sa programa ng pagbabahagi ng tamang nutrisyon at kalusugan po Opo. sa kanila. And after the
their attendance to nutrition education sessions, may tinatawag tayo na redemption period. Yung dun sa redemption period, doon naman po nangyayari yung pag-top up doon sa 3,000 pesos food credit. And yun na rin po yung isasagawa na parang palengke day. Ayun na po yung mamimili na po sila. No, nakikita nga natin dyan na dapat yung pinamimili nila gamit yung food credits ay for carbohydrates, protein, dietary fiber, and fats. Po, may graduation din ba itong walang gutom program gaya po sa 4P sa ASEC? Pagbabusog na sila, hindi na sila pwede dun sa walang gutom program, ASEC? Alam niyo po, 3 years yung 3 years. ilalagi nila. 3 years ang ilalagi ng isang beneficiary sa programa. Kung kaya nga dapat in that 3 years, nakakapacitate na yung ating pong mga beneficiaries so that sila po ay, sabi ko nga, makapamuhay na on their own at makapamili na noong mga pagkain nila na kahit wala na sila doon sa programa ay masusustain po yung investment sa kanila. Kaya may conditions including yung attendance to productivity enhancement sessions so that mabigyan sila ng nararapat na impormasyon, makapacitate sila, and makapagtrabaho rin sila eventually. Alright. Ma'am, as much as we want to, kaya lang, kagaya nga po nung pakiusap ko sa inyo bago itong on-air interview na to, once and for all nga, isa-segue ko na po dun sa naging controversial na Canal Lady. Ano na po ang update dito at ano po talaga ang tunay na paliwanag dito ng inyong tanggapan, ma'am? Okay. John, Andrew, unang-una, nais po natin banggitin na again, isa sa mga kautusan ng Pangulong Marcos Jr. ay protektahan, bigyan ng oportunidad yung pong mga families and individuals in street situation so that hindi na po sila manirahan sa mga lansangan. Hindi po nararapat na lansangan ang lugar na dapat sila ay manatili. Sapagkat may mga iba't iba pong mga kapahamakan na maaaring maidulot yung pananatili sa lansangan. Kung kaya nga po, in 2023, pinatupad ng DSWD ang pag-abot program. Itong pag-abot program, ang layunin po niyan ay mag-reach out sa mga families and individuals in street situation at magbigay o mag-offer ng comprehensive package of services na magbibigay po ng mas maayos na buhay sa kanila. Po. Ngayon po yung case, yung case po ni Rose, nais po nating banggitin na si Rose ay na-profile ng pag-abot team in May 30th of this year. Unfortunately, at that time, hindi po sumama si Rose. Kasi sa pag-abot program, we use rights-based approach. Hindi po namin pinipilit, hindi namin pinupwersa itong mga families and individuals in street situation na sumama po sa DSWD. Hindi po. Kinakausap po natin sila. Kinukumbinse at sinasabi kung ano yung mga risks or harms na makakaharap po nila sa lansangan. Binabanggit natin ano yung mga programa at serbisyo ng pamahalaan that they may avail of. At that time, hindi na sumama si Rose. Hindi na namin siya na-trace. Pero nung lumabas yung photo niya na lumalabas sa Imbornal, that prompted the pag-abot team na hanapin uli siya. Kasi again, ang layunin is tulungan mga families and individuals in street situation. So sa mga madaling salita, siya po ay natunton and kinausap ng ating mga social workers. Di ba, nung after na lumabas sa Imbornal, hinanap po uli natin. And then, natunton, kinausap ng mga social workers at nakumbinse na sumama at dalhin natin sa processing center. So doon po sa processing center, sumailalim siya sa intensive case management ng ating po mga social workers. Isa po yan sa mga inirerespeto natin na proseso na isinasagawa ng mga social workers. Kasi kinakausap po ng mga social worker, ina-assess yung mga client, kagaya nga ni Rose. So lumabas doon na
may rekomendasyon ang mga social workers na bigyan siya ng tulong para makapag-umpisa ng munting negosyo. Batay kasi doon sa pag-uusap ng case manager at ni Rose, na-determine kung ano ba yung mga dahilan, kung bakit siya pumupunta sa lansangan, ano yung kanyang mga unmet needs, ano yung kinakailangan gawin, yung mga interventions para siya ay hindi na muling bumalik sa lansangan at makapamuhay ng mas maayos. So yun yung mga nag-usapan ng social worker. Sek, pasensya na, Yeah, pero... sorry, I was just explaining the process para mas maintindahan po ng ating mga kababayan na meron pong proseso. Hindi nangangahulugan na lumabas ka sa imburnal o sa kanal, bibigyan ka ng DSWD ng tulong. Ina-assess po ng DSWD social workers. Ito pong mga families and individuals in street situation at nagbibigay ng karampatang tulong batay sa umiiral na panuntunan po ng programa. Malinaw po yun, Sec Dumlao. Kaya lang, ang malaking question po ng marami po with your indulgence, yung halagang 80,000 pesos. Kasi marami po ang sinasabi nila na pumipila, maghapon, magdamag, ang maximum 10,000, minsan nadi-deny, 5,000, 3,000, minsan pinapabalik-balik. So yun po ang malaking question na humihingi ng kasagutan, Sec Dumlao, is the amount of 80,000 na ibinigay dito kay Canal Lady. Yeah. Yung pong halaga ay batay doon nga sa sinasabi ko na naging assessment ng social worker. Nung pong kinausap ng client, ano ba yung pangarap niya, ano yung gusto niyang makamtan para ma-meet. Cash ba yan, Asek? Okay, so binigyan po yan. But hindi po yan diretso, one time, big time na binigay na 80,000. Hindi po. Yan po ay paunti-unti na ibibigay doon sa client at hindi po sa kanya nga. In fact, nung nga pong bumili siya ng mga ibebenta doon sa kanyang sari-sari store, sinamahan po siya nung kanyang caseworker. Kasama siya na namili. And gayon din po, so sa ilalim yan doon sa continuous monitoring and capacity building activities. Kasi kinakailangan maggabayan siya kung paano patakbuhin yung kanyang negosyo. At para mas mapalago pa ito, may mga capacity building activities na ibabahagi rin. Gaano kahaba yun, Asek? Gaano katagal po imo-monitor o babantayan, Asek? Imo-monitor yan kasi meron po tayong tinatawag na parang treatment plan. No? At may progress report na kinakailangang isumite yung kanyang caseworker. And we work with the local government units para nga again mabantayan and bilang bahagi ng monitoring nung si Rose. So depende yan doon sa kanyang treatment plan as indicated in the social case study report submitted by the social worker. Alright. Maraming salamat, Asek Dumlao, sa paliwanag. Pero again, sabi nga natin, kahit gaano kaganda ang proyekto, kahit gaano kaganda ang programa, meron pa rin talagang sisilip at sisilip. So, nasa inyo po ang pagkakataon, Asek Dumlao, baka may karagdagan pa po kayo mensahe or panawagan at paalala sa atin po mga kababayan. Go ahead po, ma'am. Okay, Drew and John, of course, nagpapaslap tayo sa inyong programa sa pagbibigay daan po sa DSWD. Again, nais ko po bagitin, meron pong programa ang DSWD to help families and individuals in street situation. Ang binibigay po natin sa mga kagaya ni Rose ay pag-asa ng bagong buhay. Nang sa gayon, hindi po sila manatili sa lansangan. Pangalawa, yung programa po na ito, meron po itong guidelines. Ito po ay ilalim sa konsultasyon at meron po mga inputs and recommendations na ibinahagi po para po sa pagpapatupad ng guidelines po na iyan. Pangatlo, again, ulitin ko po, meron pong assessment na isinagawa yung pong social workers para sa pagpapahatid ng tulong. Iginagalang po natin yung naging assessment ng social worker. We believe and we give premium to the highest ethical standards na in-exercise o ipinakita sa pagpapatupad ng assessment ng social worker. Gayun din po, again, sabi nga natin, patuloy po yung monitoring kay Rose ng pong ating social worker para again matiyak na magpapabuti talaga yung kanyang kalagayan. Nais ko rin pong bagitin na,
This program has been running since 2023. And if I could recall it correctly, nung nga pong nakarang taon, meron din tayong mga tinulungan yung mga indigenous peoples from Region 3. Nung na-reach out natin sila, natulungan nga natin silang umuwi sa kanilang mga probinsya dyan sa Region 3. Nabigyan natin sila ng kalabaw because nakita natin na it's the tool na kinakailangan nila para makapagsaka sa kanila pong mga lupa. Alright. So you see, magkakaiba po ng interventions for each client na nare-reach out natin. Opo. Kaya nga napakahalaga nung assessment, nung case management process na isinasagawa po ng ating social workers. At panghuli, nais ko pong i-take itong opportunity para po makiusap sa ating mga kababayan. Kapag meron po kayong nakikita na mga families and individuals in street situation, ipagpaalam po sa DSWD para po makapagsagawa kami ng reach out activity at matulungan nga po itong mga families and individuals in street situation. Again, ang gusto po natin, mabigyan sila ng oportunidad nang sa gayon ay hindi po sila pandirihan. Pagkus sila po ay tanggapin ng ating pong society, bigyan ng mas maayos na pamumuhay at i-reintegrate sa komunidad so that they will be treated equally and mabigyan ng dignidad din bilang mga kapwa Pilipino. So yun po ang gusto sana natin ipakiusap sa ating pong mga kababayan. Again, Drew and John, maraming salamat sa Salamat din po, Asek. Alright. Opo. Salamat din po, Asik Dumlao, for being sport and honest at tinanggap ang aming pahayag na to imbitasyon. At wag po kayong madadala, ma'am. Mananatiling bukas sa aming himpilan ng programa para sa update po sa nagaganap dyan sa DSWD. Thank you so much. Good morning. Salamat Good morning. po, Asek. Ingat po Good luck kayo. po. Good luck. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Right, si Assistant Secretary Irene Dumlao ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magbabalik po muli ang pasada balita makalipas lamang ilang mga paalala oras. Secretary Wenner Contino, 9 na minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 7. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Pasada Balik! Tuklasin hindi lang history, kundi adventure at nature trip ang hatid ng Bulacan. Simulan natin yan sa Biak na Bato National Park sa San Miguel, kung saan pwedeng mag-explore ng caves at waterfalls habang binabalikan ng kasaysayan ng revolusyon. Kung nature vibes naman ang hanap mo, perfect na perfect dyan ang Verdivia Falls sa Doña Remedios Trinidad o ang Madlum Cave na sikat sa rock formations at river trekking. Para naman sa cultural experience, bumisita sa Baraswain Church. Ito ang makasaysayang simbahan kung saan naisulat ang unang konstitusyon ng Pilipinas. At kung gusto mo naman ng Instagram-worthy na spot, subukan ng Garden Ciudad de Victoria sa Bukawi kung saan makikita ang breathtaking flower gardens at relaxing landscapes. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina sa Bulacan at damhin ang saya ng nature at kasaysayan. At yan ang ating highly recommended. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself.
Kung meron kang apps o software sa iyong computer na madalas mag-crash, alam mo bang hindi mo na kailangan pambuksan ng Task Manager para ma-close mo ito? Kaya narito kung paano i-force end task ang unresponsive apps sa computer mo. Una, buksan mo ang settings ng iyong computer. Ikalawa, tumungo ka sa System tab at pindutin mo ang For Developers na option na. Ikatlo, hanapin mo naman ang end task option at i-enable mo ito. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Right, sa pagkakataong ito tayo po ay lumanghap na ng altanghap mula po sa ating palengke queen. Ang ina mo, ina niya, ina nating lahat sa palengke. Walang iba, si Aling Beth Samson. Aling Beth? Yes, good morning. Malamig ang panahon, Drew, tsaka John. Tag-ulan Kaya tag-ulan na. Ano na eh, effective today na. Ayun na, mayami may ulan na. Kaya magdala pa tayo ng mga panangga. Oo, ingat sa baha, mga panangga. Ayan, dahil medyo malamig ang panahon, may bahaw kagabi, so nagsangag ako. Ang sinangag ko, ang ulam namin, yung longganisa. 1/4 lang yan, 75 pesos. Ang sausawan, kamatis tsaka asin. 95 pesos yan, to be complete. Ang tanghalian ko, magugulay naman kami. Ginataang sitaw at kalabasa. Pero syempre, bibigas ako ng 40 pesos ang kilo. Ang sitaw ko, isang tali ng sitaw, 35 lang yan. At ang kalabasa, mura kalabasa eh. Yung 35, malaki na siya. At isang tumpok na ulo ng hipon. 180 pesos lang yan. Sa hapunan, magsasarsyado ako ng galunggong. Kalahating kilong galunggong, 120 o 120 pesos. Ang mantika ko ay 40 pesos. Yung bawang sibuyas sa kamatis ko, halagang 30 at 2 itlog na sa isang, bumaba ang itlog, mga anak. Oo, nagmura eh. Nagmura ang itlog, bumaba ang itlog ngayon. Yung dating nabibili kong 7, nakabili ako kagabi, 6 pesos lang ang isa. Medium size na po yan, kasi ang small, 455, meron eh. Sa isyan, medium na yan. So, ang 2 itlog, 12. So, 202. So, ang aking gulay na sitaw at kalabasa at bigas, almusal, hanggang hapunan, ay 477 pesos lang. Kasing laki ba ng itlog ni Kuya Winner yung nabili mo? Yung ulam niya ngayon kasi ito may itlog siya 2. Gawin mo ang aga-aga. Hindi, may baon siya kasi kanina. Kita tayo mamaya, titignan ko. Okay. At bukas, bababroadcast ka kung ano talaga sa... Diyan kayo magaling. Yung size ng hawak ng itlog. Yung size na hawak kayo naman. Yung size ng hawak ng itlog. Mura itlog. Ayan. Mura, bumaba ang itlog. Nagmumura yung Ilang itlog days nang bababa na. Pero Pwede na pinakamasarap magulam sa na itlog. Aba, syempre, yung laman. Ano ba? Iba yung alam ni Kuya Winner. Sige na po, Aling Beth, baka kung saan pa mapunta, usapan natin. Maraming salamat sa Altanghap. Hindi ko sasabihin kung ano yun. Para sa Altanghap, balita sa Pasada Balita, Metro Patrol Beth Samson ng DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Syempre, nagluluto at namamalingkit tayo ng tama. Pati budget, kailangan tama. Pasada Balita. Bago mapunta kung saan yung ating pag-uusap, ikap muna tayo isang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ang UN military observers at peacekeeping team ng bansa binigyang pagkilala ng AFP. Kaya mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Pinarangalan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang United Nations Military Observers and Peacekeeping Force Staff Officers. Bunso dito ng isinakatuparan nilang UN mission sa iba't ibang bansa. Pinangunahan ang seremonya ni Vice Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Larida na siya ring personal na nagkaloob ng mga awards sa mga returning officers. Simbolo aniya ang parangal sa ipinakitang dedikasyon at kontribusyon sa international peace and security ng tima ng UN military na mula sa bansa. Pinuri din ni Lieutenant General Larida ang mga awardee dahil sa pagpresenta sa Pilipinas sa global stage ng may buong karangalan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
Mag-ano muna tayo? Mag-almusal muna tayo ng itlog ni Kuya Uner. Ano muna ang pinakamasarap sa Yung binate ako, gusto ko yung binate. Okay. Binating itlog. Pinakamasarap sa itlog? Yung pula. Pero bakit dilaw? Ha? Bakit Okay, tanong natin sa nakatatanda, bakit itlog na pula ang tawag? Wag na. Tsaka bakit pula ang tawag sa gitna? Ano? Hindi yan. Hindi ganun. Hindi yan. Masakit yan eh. May mas masarap. Pakita ko sa'yo? Walang iya ka, Winner. Sagot mo ako. Ano, papakita ko sa'yo, Oner. Hindi ganyan, hindi masarap yan. Masakit yan. Sige. Ito, ayan. Tayo po muna ay magbibigay daan sa mensahe po ng ating pong ama ng himpilan, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Naganap na eksakto yung punto alas 7 na ng umaga. Ating po pakinggan ang mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Walang dili iba si Boss D. Edgar A. Cabangon. We are not in this world to see how important we can be, but to see how much difference we can make in the lives of others. It is not what we possess that gives us worth. It is what we pass on to others that gives peace and joy in life. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Balikan natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Mga senador mainit na pinagtalunan ng posibleng pagtawid ng impeachment trial ni VP Sara sa 20th Congress. Pasada Balita. Pagdedeklara ng National Public Health Emergency kaugnay sa tumataas na kaso ng HIV, ipinanawagan ng DOH. Pasada Balita. Mga plano para sa pambansang pulisya inilatag na ni bagong PNP Chief General Torre. Pasada Balita. DOTR iginit na tuloy pa rin ang pagpapatupad ng NCAP sa kabila ng pagpapaliban ng EDSA Rehab. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, domestic liquidity ng Pilipinas lumago noong Abril ayon sa BSP. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, historya na si Karol Nawrocki, bagong Pangulo ng Poland. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipino boxing icon at dating Senador Manny Pacquiao, kumpiyansang tama
tama ang kanyang pasya na magbalik boxing. Pasada Sa Balita. balitang pangkalusugan, dengue. Paano nga ba maiiwasan? Alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, bandang Moonstar 88 nagbenta ng gitara para makatulong sa ama ni Blaster Silonga. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nilinaw mismo ni Senate President Francis G. Escudero na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging Senado ng mataas na kapulungan na iatras ang impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte sa Hunyo 11. Ayon sa Senate President, isa sa tinitignang dahilan ng pag-urong sa impeachment proceedings ang hangaring maihabol ang mga priority at maipasa ito hanggang sa bicameral conference bago matapos ang regular session ng Senado sa susunod na linggo. Kabilang rito anya ang pagsusulong sa pagbabago sa termino ng barangay at SK officials, pag-amyenda sa right-of-way para sa infrastructure projects, E-Governance Act, pag-amyenda sa Foreign Investors Long-Term Lease Act, Judicial Fiscal Autonomy at marami pang iba. Bukas naman ang tagapamuno ng Senado kung tatalakayin at kukwestiyonin sa plenaryo ang pag-atras ng schedule ng impeachment laban kay VP Sara. Pasada Balita. Iginit naman ng incoming mamamayang liberal o ML Party List Representative Laila de Lima ang kahalagahan na matuloy ang impeachment trial ng Senado kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng mga bulong-bulungan na hindi uusad at dead on arrival na sa Senado ang impeachment ng Vice Presidente. Ipinaalala naman ni De Lima na isa sa magsisilbing House Prosecution member sa pagpasok ng 28th Congress ng impeachment trial ay bahagi ng constitutional process o ang impeachment trial ay bahagi ng constitutional process. Ano man anyang pag-abandona sa proseso ay pag-abandona na rin sa taong bayan na naniniwala pa rin sa pangakong hustisya. Idinagdag pa ng incoming Congresswoman na kung talagang walang sapat na batayan ang mga akusasyon laban sa pangalawang Pangulo, ang mga ebidensya mismo ang magpapakita nito, hindi ang mga chismis, hindi ang takutan at lalong hindi naman ang numero sa survey. Pasada Balita. Naisa katuparan na ng Kamara ang mandato nito sa ilalim ng konstitusyon nang ihain ang impeachment case laban kay VP Sara at nasa Senado na ngayon ang bola. Ayon mismo kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang sulat na ipinadala sa kanya ni Senate President Chis Escudero or Francis Chis Escudero ay straightforward kaya't nasa kamay na ng Senado ang impeachment complaint. Una nang inihayag ng leader ng Kamara na kumilos sila alinsunod sa konstitusyonal nilang tungkulin bilang prosecutorial body at handang iharap ang kaso kapag nag-convene na ang Senate Impeachment Court. Kinilala rin ng House Speaker na may sariling legislative agenda ang Senado, kabilang ang pagsasaalang-alang sa mga prioridad na panukala na itinakda naman sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Nang tanongin naman tungkol sa posibleng mga mangyayari sa mga darating na linggo, sinabi ni Speaker Romualdez na masyado pang maaga upang magbigay ng haka-haka, ngunit umaasa siya sa isang positibo at makabuluhang resulta. Pasada Balita. Samantala, tanggap tayo na ilang mga pag-ulat mula sa labas ng impilan. Government Optimization Bill aprobado na sa Senado. Ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 19, Zeli Ortega Bueno. Lusot na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Senado ang Government Optimization Bill na magbibigay sa Pangulo ng kapangyarihan na bawasan, palawakin o isaayon ang mga ahensya ng gobyerno kapag kailangan para sa epektibong serbisyo. 22 senador ang bumoto ng pabor sa pagpapatibay sa naturang panukala, walang tumutol at wala ding nag-abstain. Sa ilalim nito, maaaring iutos ng Pangulo na isara, bawasan o itigil ang operasyon ng ahensya ng gobyerno o ang kanilang programa at proyekto at aktibidad na mas maiging ipaubaya sa pribadong sektor kung ginagawa na ng lokal na pamahalaan. Pwede ring iutos ng Pangulo ang paglilipat ng trabaho ng isang ahensya patungo sa ibang ahensya o kawanihan
na kinakailangan. Sa pagpapatibay ng panukala o yung Senate Bill number 890, sinabi ni Senate President Chis Escudero, main author nito, na hindi ito mauwi sa layoff o dislocation ng mga kawani ng pamahalaan. Maaari niya ito magresulta ng paglikha ng bagong tanggapan o posisyon at upscaling ng mga kawani upang makwalify sa mga posisyon ng gobyerno na kailangang punan. Iginiit ni Escudero na hindi lang para sa pagtitipid ng gobyerno ang panukala, kung hindi para maging mas efficient ang serbisyo ng ahensya ng gobyerno. Hindi naman sasaklawin ng right-sizing program ang legislatura, Judikatura, Constitutional Commission, Office of the Ombudsman, lokal na pamahalaan, teaching position, military at uniformed personnel. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, kahalagahan ng refleeting program ng NIA. Binigyang diin mismo ni Pangulong Marcos. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng refleeting program ng National Irrigation Administration o NIA, lalo na sa panahon ngayon na mabigat ang pagsubok na kinakakarap ng ating mga magsasaka dahil sa climate change. Naniniwala ang Pangulo na importante ang programa upang makamit ang food security sa bansa. Anya, kapag naayos ang irigasyon, mas malaki ang ani, mas maganda ang kalidad ng mga produkto at mas mataas ang kita ng mga magsasaka. Kumpiyansa rin ng Pangulo na sa tulong ng mga equipment na mula sa gobyerno, mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at ang pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig, kaya siguradong may maasahang sistemang patubig ang ating mga magsasaka. Inatasan din ng Pangulong niya na agad aksyonan ang kung may problema sa mga irigasyon at nais niya raw ang isang matibay na solusyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ay, sa oras po na 11 sandali makalipas po ang ikapito na ng morning. Ating po pag-usapan yung naudlot po na EDSA Rehab. Pero binibigyan sila ni Pangulong Bongbong Marcos ng isang buwan para po humanap po ng paraan paano mapapabilis ito pong rehabilitasyon ng EDSA. Nasa kabilang linya po natin ang kalihim po ng Department of Public Works and Highways, si Secretary Manuel Manny Bonoan. Magandang umaga po, Secretary Manny Bonoan. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez, Secretary. Good morning po, Secretary Bonoan. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak muli, Secretary. Sec, meron pong tinutukoy dito si Pangulong Marcos na pinapahanap po ng mas mabilis po na paraan para po matapos po agad itong EDSA rehabilitation. Ano ho ba yung mga nasisilip nyo na po na maaari pong solusyon doon po sa para po mapabilis itong rehabilitasyon? Tama po, kasi si Presidente he is very concerned about yung mga how the people will be suffering actually due to inconvenience and disturbance dito sa paggawa ng EDSA rebuild, no? So I think ang utos nila sa amin is actually to look for innovative solutions at para mas mapabilis yung pagpagawa ng EDSA rebuild. Kung po pwede, tingnan yung mga practices in other countries, kung anong ginagawa nila, ano yung mga available materials na pwedeng gamitin, just to expedite and expedite the implementation of the project. So ito po yung ginagawa namin ngayon. We are back to our drawing board actually to see to it how we can really expedite o yung mas mabilis na pagpagawa ng EDSA rebuild. Yun po yung ginagawa namin ngayon. And in a few days siguro, I think we should be able to come up with some adjustments in our schedules po.
Bonoan, in the first place, hindi po ba nabanggit kay Pangulong Marcos beforehand na aabutin talaga ng 1.5 hanggang 2 taon? Kaya lang siya nakapag-decide na i-halt muna, pansamantalang ipatigil para makahanap ng mas mabilis na diskarte? Yes, this is the reason why na sinasabi nga namin yung original time schedule namin. Po. And but I think because of his concerns that because of the inconveniences and disturbance to the motoring public or the general public using EDSA, kailangan talagang mas tingnan namin kung paano yung mas mabilis na pagpagawa nito. Po. Ang alam ko po, correct me if I'm wrong, Secretary Bonoan, ang isa sa pinakamabilis pero efficient at matibay na gumawa, mga Hapon. Na-consider niyo na po ba sila, Secretary? Well, I think yung mga Hapon naman, yung mga Japanese, I think we have been engaging the services of many consulting firms and contractors. Sa mga iba't ibang klaseng projects, including road projects, flood control projects, etc. And we have observed actually naman yung kung paano yung ginagawa nila. And I think yun din siguro ang titignan namin kung if there are other innovative processes na pwede namin gamitin din dito sa EDSA Hub. Alright. Secretary, dahil gusto po ng Pangulo na pabilisin itong rebuild, does it mean may additional cost ito? Well, tingnan natin. Baka naman it's not necessarily that kung innovative solutions yung gagawin natin that may increase the cost. I think ang kuha namin dito is to limit as much as possible to the budget that has already been allocated. Po. Yeah. Consider din po ba na bukod sa rebuild, mapalawak? Kasi ang binabanggit po ng ilang mga naging opisyal ng MMDA na kahit po gaano kaganda at katibay ang kahabaan ng EDSA, kung hindi naman po lalawakan, at sa tagal na gagawin po yan, mukhang hindi rin masusolusyon ng masikip na daloy ng trafiko dahil araw-araw po, Secretary, with your indulgence, ay nadadagdagan po ang mga bihikulo sa bansa. Na-maximize na sa tingin ko po, na-maximize na po ang width that can be utilized actually for the motorist actually. Dito sa EDSA, lahat na okupuan na ng mga buildings at mga commercial areas, etc. So I think it's very limited na po yung possibilities actually to widen. I cannot see kung there are still areas available to widen EDSA at this point in time po. Consider na rin po ba natin, sorry Secretary, ito kasi mga lumalabas lang na mga bagay na pwede i-considera. Yung pong suggestion ng kagaya doon sa ibang bansa na 3 layer po yung magiging mga flyover para in preparation din kung magkakaroon ng matinding pagbaha. Pwedeng daanan yung first, second at saka third layer at hindi na kailangan ng widening. Well, yun po yung there was a proposal before, yung unsolicited proposal to construct an elevated structure along EDSA. But I think the challenges there is so enormous in how to implement it. Kasi active yung traffic natin dyan, no? Actually, malaki. So I think yun ang isang challenge na kailangan nilang pagtuunan. So I think at this point in time, hindi naman nila pinupurso yung kanilang proposal na gagawa sila ng elevated structure na EDSA. Pati yung sa ilalim, Secretary, na i-consider subway. Although yung subway, nagsisimula na. Ilang percent na po yung subway. Pero ito naman ay railway naman ito.
Diba? Yes po. Secretary, na-consider din po ba natin patapusin muna or kahit sabihin na umusad muna ng bahagya itong mga railway project na ito before simulan itong EDSA rebuild? Para madagdagan yung transportation, yung mass transport natin para may choices naman yung ibang mga motorista natin. I'm sure na pag-usapan ko namin dito with the DOTR, yung mga options na ganyan. Po. Ang sa akin lang po, sa DPWH, I think it is an urgent measure actually to prevent actually yung full deterioration of EDSA because I think yung completion of yung subway will still take time. And we cannot afford na at one point in time during the pendency of the completion of the subway, totally mag-break up na yung pavements ang EDSA. So that will be a more serious consequence actually na tatahakin namin. So we opted na i-recommend actually to the reconstruction of the pavement of EDSA at the earliest possible time. Kasi 3 beses na po na-udlot yan yung programa na yan. Since panahon pa ni former late President Ramos pa ito yung mga programa na yan at hindi po natuloy-tuloy. So I think we have to put a resolve on it. Otherwise po, kung nag-start na mag-break up, and it's starting to break up. It's starting to break up, and it's going to be exponential po yung pag-break up niyan. Hindi na natin mapipigil. Yan ang iniiwasan po natin, sinasabi po namin. Secretary Bonoan, marami po mga naging opisyal ng MMDA at ibang pang-ahensya ng gobyerno ang may mga suggestion. Nakausap na rin po ba natin ang mga ito para makita natin lahat yung mga posibleng mas mapabilis, mas mapagandang idadagdag sa EDSA rehab, Secretary? I'm sure po that MMDA, who is in charge with the traffic management eventually, have been consulting with yung mga ganyang peers niya o yung mga yung mga stakeholders actually kasi kailangan din pag-aralan nila na mabuti yung traffic management protocols that we need to implement during the rehabilitation of EDSA. Ganon din po sa DOTR because we have to ang kung namin dito is we have to maintain at all time the exclusive bus lanes while doing the reconstruction of EDSA po. Yan ang mga schemes that pinag-uusapan namin for matagal-tagal ng konti para may layout namin ng husto yung mga kailangan i-prepare bago kami magsimula po ng rehabilitation gagawin namin. Nakonsulta nyo na rin ho ba, Secretary, yung atin pong mga urban planners para po rito? Yes, of course. Ang konho nila dito is actually, I don't think, technically po, ang sinasabi lang namin dito is kailangan natin ng kumpunihin ng EDSA. Okay. I'm sure that they realize actually, I'm sure that the consequences would be kung hindi natin asikasuhin yung pag-rehabilitate na ng EDSA at this point in time po. Alright. Siguro on my side, with your indulgence, Secretary Bonoan, kakarguhin po ba lahat ng gobyerno ang gagastusin dito, mga kontraktor, or may sama pong public-private partnership? Wala po. It's totally government financed to. Hindi ba maantala or magkakaroon ng problema sa mga kontraktor dahil naantala po ang proyekto, Secretary Bonoan? Wala pa naman po kaming ina-award na contracts at this point in time. Although may mga pre-bidding processes that we have already undertaken, but at this point in time, wala pa ho silang contracts per se na pinaghahawakan. But isa lamang ho ba magiging contractor or marami Hindi po.
Marami po ito. Sabay-sabay po ito so that we can expedite the construction po. Lastly na lang, dahil tag-ulan na, Secretary, ano po magiging epekto po nito sa EDSA rebuild? Well, there are methods naman na pwede namin gawin. This is not the first time that we implement road building projects during the rainy season, especially for yung concrete pavements. And I think marami naman kaming experiences ng DPWH on how to implement projects during the rainy season po. So I think may antala kahit pa paano ng konti pag kami mga water disturbances, but I'm sure that we can continue as well implementing the projects during the rainy season po. All right. Right, marami pong salamat, Secretary Manny Bonoan, sa inyo po oras. From time to time, hingi po kami sa inyo ng update, lalo po dito sa ipinag-utos po sa inyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Magandang umaga po, Secretary. Thank you, sir. Good luck. Good morning. Magandang umaga po at thank you for giving us the opportunity to explain po. Salamat po. Salamat. Good morning din po si Public Works and Highway Secretary Manuel Manny Bonoan. Pasada Balita. Nasundot yung ano? Kamusta yung tanggap sa kanya ng ano? Tinanggap ba o hindi? Ito ba inaasahan niya? O ibang tanggap po yung sinasabi ko. Tanggap nung courtesy resignation. Di ba? Abangan na lang natin. Kuyang Drew, with your indulgence, mga kabalitaan, kabalitaktakan. Nagulat ako hanggang ngayon nagbibid pa lang. At maraming contractor. Sabihin, kung natuloy, ano? Wala pa pala. Paano? Ganun. Kung natuloy, paano? Di nga. Hindi, sabihin, paano? Sino magiging... Nagmamadalian tayo? Parang ganun. Di ba? Kasi ang isa sa mga concern ng mga ng mga netizen natin na kanino ibibigay ang kontrata. Kasi napakalaki niyan. At marami nga daw, sabi ni Secretary. Napakalaki niyan. Napakalaking halagang ang concern dyan at ang involved dyan. At yan ay bubunuin lahat ng gobyerno. Walang pribadong sektor dyan. At nasagot na rin ni Secretary yung tanong ng mga senador na paano yung gagawin yan tag-ulan. Actually, meron naman talaga parang waterproof. At tama rin naman ako, nag-agree ako. Di ba sinasuggest na tapusin muna yung subway. Mas tatagal. Kasi hindi naman nila pwedeng isabay dahil gagalaw Gagalaw yung ilalim So dapat patibayin muna yon bago patungan ng panibagong mga pagsasayo. Kakabanggit din ng Secretary, sagad na yung capacity. Wala na talaga. Actually, hindi mo naman kailangan maging scientist para makita mo Ultimo bangketa nga, kinuha na Common sense na lang. Di ba? Ano talaga? Malabo ng laparan. Talagang at either paakyat or pailalim. Correct. Abangan na lamang ho natin. Architect, kailangan kausapin mo na yung main architect natin. Oo naman, siyempre. Kailangan talaga natin kausapin yan. Dahil tayo po muna ay magbibigay daan sa ilang mga paalala oras. Architect Wenner Contino, 27 sandali makalipas ang ikapito ng morning. Sa oras ng ganap ng alas 7:30 na ng morning, sa pagpapatuloy pa rin ang ilang mga balita, posibleng tamaan ng monkeypox ang mga may hilig. Ang mga may hilig, Kuya Wenner, mga may hilig yumakap at humalik, John Ibanez. Ito ang ibinabala ni Health Secretary Ted Herbosa sa gitna ng pagtaas ng kaso ng Mpox sa bansa. Ayon sa kalihim, aminado ang kalihim na hindi epektibo ang pagsusot ng face mask kontra sa nasabing virus dahil hindi naman ito airborne. Ang Mpox ay isang viral illness na maaaring magdulot ng masakit na pantal sa balat, paglaki ng lymph nodes, lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, at panghihina ng katawan. Matatadang nagpatupad ang ilang lugar sa bansa ng mandatory face mask rule bilang pag-iingat sa virus. Medyo sexually transmitted siya, no? Yung close and intimate contact. So kung yung katunggali mo ay merong mga butlig-butlig na mukhang Mpox, hindi na. Kung ikaw naman ay may sakit, merong butlig, manatili muna sa bahay hanggang gumaling lahat ito. Tampo ang tinig ni Health Secretary Ted Herbosa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. In short, simple lamang po yan, mga kabalitan, kabalitaktakan. Mag-ingat sa pagmamahal. Walang sound? Yun na yun. Hindi, pinakinggang maigi.
Inano pa nila, ninamnam pa nila. Sa kaugnay na balita, may bakuna laban sa Mpox sa bansa. Ito ayon mismo kay Health Spokesman at Assistant Secretary Albert Domingo, kasabay ng pagsasabing ang mga bakunang ito hindi pa naman mabibili sa mga butika. Nasa mga DOH hospital anya ang mga bakuna laban sa Mpox at naka-standby ito para sa mga pasyenteng may malalang kaso ng nasabing karamdaman. Ang magandaan niya sa ngayon, walang malalang kaso ng Mpox ang naitatala sa bansa o ang Clade 1B Mpox. Ayon pa kay Asek Domingo, hindi naman marami ang kaso ng nasabing sakit at sa katunayan, bumababa pa ang bilang nito kumpara sa mga nakalipas na buwan. Dagdag pa ng Assistant Secretary, nasa 50 kaso lamang ng Mpox ang nadedetect dito sa Pilipinas kada buwan. Pasada Balita. Matalatanggap tayo ng report. 5 universidad sa Cebu na nagkaloob ng free legal services kinilala ng Korte Suprema. Patrol 24, June Samson sa detalye. Pinapurihan ni Chief Justice Alexander Esmundo ang mga universidad sa Cebu dahil sa matagumpay na pagpapatupad ng Clinical Legal Education Program sa CLEP Summit sa Idinao sa Cebu City. Kinilala niya ang University of Cebu, University of San Carlos, University of San Jose Recoletos, University of Southern Philippines Foundation at University of the Visayas sa pagbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga komunidad habang tinuturuan ang mga law students ng praktikal na karanasan. Ayon kay Esmundo, ang CLEP ay mahalagang reforma na nagtuturo sa mga estudyante na gamitin ang batas para sa katarungang panlipunan. Inikayat din niya ang pagkapatuloy na pagtutulungan ng sektor ng hustisya at mga law schools upang harapin ang mga bagong issue gaya ng karapatang digital, hustisyang pangkalikasan at karahasang batay sa kasarian. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, binatikos ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. at AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang malisyoso at maling pahayag anila ng isang Chinese intelligence agent na nagpapanggap bilang mamamahayag. Git ni Defense Secretary Teodoro na dapat ayusin ng China ang deficit of trust and credibility nito upang mapabuti ang ugnayang pandepensa sa pagitan ng dalawang bansa sa gitna ng lumalalang aggression ng China sa South China Sea. Pinunto pa ng kalihim na mas pinupuntirya ng nasabing bansa ang Pilipinas kaysa sa ibang claimant tulad ng Vietnam dahil sa kakulangan ng Pilipinas sa kakayahang militar. Binigyang din naman ni Gerald Browner na biniligtad siya ng isang pahayagan matapos tanggihan ang hiniling na interview dahil nagmamadali siya para sa isang bilateral meeting. Sa kabila naman ng tensyon, tiniyak ng pamahalaan ng pakipagtulungan ng Pilipinas sa Estados Unidos upang mapanatili ang kapayapaan at hadlangan ang aggression ng China. Pasada Balita. Latest naman mula sa Filipino Mirror, namumuro na namang tumaas ang singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa pagtaas ng transmission charge. Ayon sa Meralco, ayon kay Meralco spokesman Josel Dariaga, maaring tumaas. Ito'y dahil ang bahagi ng overall charge para sa June billing ay tumaas nga at nag-udyok para sumirit ang overall rate. Gayunman, nilinaw ni Zaldariaga na ang transmission charge ay posibleng tumaas dahil sa mas mataas na presyo ng kuryente sa reserve market. Ang Meralco ay hindi pa nakakakuha ng pinal na mga numero para sa generation charge kabilang na ang mga presyo sa spot market at bilateral contracts. Ang generation charge ang may pinakamalaking bahagi sa pagtukoy sa overall charge para sa bawat buwan. Sa pagtatapos anya ng linggo ay magkakaroon ng Meralco ng mas malinaw na larawan kung gaano magiging kalaki ang pagtaas sa singil sa kuryente ngayong buwan. Noong Mayo, ang overall rate ay bumaba naman ng halos piso
kada kilowatt hour dahil sa mas mababang generation charge sa gitna ng pagbaba ng presyo sa WESM o yung Wholesale Electricity Spot Market. Pasada Balita. Darating sa Pilipinas para sa isang official visit si Singapore Prime Minister Lawrence Wong bukas, 4 ng Hunyo hanggang 5. Magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Wong bukas upang talakayin ang lumalawak na ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa mga larangan ng kalusugan, climate change mitigation at civil service cooperation. Ang Singapore ang ikalawang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas noong 2024 at tinatayang may 200,000 na mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho doon. Huling bumisita sa Pilipinas ang isang punong ministro ng Singapore noong 2017. Pasada Balita. Samantala, pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pulis na huwag gamitin ang kapangyarihan para sa pansariling interes at maging tagapagtaguyod ang katarungan, kapayapaan at kaunlaran. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos ang opisyal na pag-upo sa pwesto ng bagong hepe ng pambansang pulisya na si General Nicolas Torre III. Sabay nito, hinamon ni Pangulong Marcos ang PNP na ipagpatuloy ang maigting na kampanya kontra iligal na droga. Binigyang diin ang punong ekotibo na dapat habulin hindi lamang ang malalaking drug syndicates kundi pati ang maliliit na tulak ng iligal na droga sa mga komunidad. Sa tulong ng PDEA, ipagpatuloy ninyo ang paglaban sa iligal na droga. Magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at mga drug lord. Bahagi po yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasada Balita. Nagsampa na ng reklamo ang Metropolitan Manila Development Authority at Land Transportation Office laban sa mahigit 50 motorista na nagtakiplaka upang makatakas sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay LTO Executive Director Greg Pua, padadalhan ng show cause order ang mga inirereklamong motorista at pagpapaliwanagin kung bakit hindi dapat managot sa batas. Ipinaalala ng LTO na may criminal liability ang mga rider na nagtatakip ng plaka at maaaring makulong ng hanggang 2 taon, alinsunod na rin sa Motorcycle Crime Prevention Act. Pasada Balita. Inaasahan na ng Department of Transportation na bababa o liliit ang gastos ng pamahalaan sa EDSA Rebuild Project. Ito'y matapos ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paikliin sa loob ng 6 na buwan sa halip na 2 taon ang nasabing proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, batay na rin sa ipinag-utos ni Pangulong Marcos na pabilisin ang pagsasayos ng kaba ng EDSA ay dahil sa pinaikli ito ay inaasang mas magiging affordable ang gagastusin ng pamahalaan. Ginit din ng kalihim na mababawasan ang magiging pasakit sa mga motorista sa oras na isagawa ang rehabilitasyon sa mas maikling panahon. Pasada Balita. Mga employer, makinig po kayo ha, mga kumpanya dyan, kinig-kinig. Isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na bilang ng mga empleyadong nakararanas ng stress, anxiety, depression at labis na kalungkutan. Ito ayon sa AXA Mind Health Report kung saan lumalabas na halos 7 sa bawat 10 Pilipino apektado ng mga nasabing issue na pangunahing dulot ng kawalan ng katiyakan sa usaping pinansyal at trabaho. Iniulat din na sa naturang report na maraming manggagawa ang nawawalan ng pag-asa para sa hinaharap at naapektuhan ng negatibong balita at alalahanin sa pagbabago ng ekonomiya. Lumabas din sa naturang pag-aaral na mas matindi ang epekto sa mga nasa edad 18 hanggang 34 na mas madalas makaranas ng malubhang sintomas ng mental health issues. Dahil dito nananawagan ang mga eksperto sa mga employer
na mas palakasin ang suporta sa mental health sa mga opisina upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa dito sa bansa. Pasada Balita. Sa iba pang balita, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang po ang Metro Manila. Ayon sa Weather State Bureau, ang naobserbang kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa loob ng nakalipas na 5 araw ay bunsod ng southwest monsoon o habagat na hudyat ng pagpasok ng tag-ulan. Gayunman, nilinaw ng Pag-asa na maaari pa rin makaranas sa bansa ng monsoon breaks na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo. Tiniyak din ng Pag-asa na patuloy nilang binabantayan ang lagay ng panahon at klima sa bansa. Pinayuhan naman nito ang publiko at lahat ng mga kaukulang ahensya na maganda sa masamang epekto ng tag-ulan at habagat at iba pang mga weather disturbances. Pasada Balita. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12215 o ang Philippine Agriculturist Act na magtatakda ng regulasyon sa mga profesional na nagsasanay sa larangan ng agrikultura. Lain ng batas na magtakda ng pagsusulit, pagrerehistro at licensure para sa mga profesional at practitioners mula sa agriculture sector, gayon din ang pagbabantay at regulasyon sa pagsasanay ng profesyong pang-agrikultura sa bansa. Nakakapaloob din sa nasabing batas ang pagbabago at pag-upgrade ng curriculum ng kursong Bachelor of Science in Agriculture at pag-develop ng professional competence ng mga rehistradong agriculturist sa pamamagitan ng continuing professional development at pag-integrate sa propesyon. Sa ilalim ng batas, kailangan bumuo ng isang Professional Regulatory Board of Agriculture na magtatakda ng Code of Ethics at iba pang panuntunan para sa pagpaparehistro at lisensya ng mga agriculturist. Pasada Balita. Samantala, formal lang inilatag ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang ilang mga aktibidad para sa selebrasyon ng ika-127 araw ng kasarinlan sa Hunyo 12. Ayon kay NHCP Officer Eufemio Agbayani III, nakatakda ang mga programa para selebrasyon ng naturang pagdiriwang kagaya ng Musikalayaan Concert sa Luneta sa Maynila, parada sa pag-anyaya sa pangunguna ng mga bumbero at ng isang presentasyon ng Armed Forces of the Philippines at iba pang uniform personnel bilang inspirasyon sa mga nais maglingkod sa gobyerno. Panghuli namang isasagawa ang simultaneous flag raising ceremony sa mismong araw ng kasarinlan na susundan ng parada ng kalayaan at pagsapit ng gabi magkakaroon muli ng isang konsyerto sa Luneta. Hinimok naman ng NHCP ang publiko na makiisa sa mga aktibidad bilang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagpapahalaga sa kalayaan. Pasada Balita. At babalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ilang mga paalala oras. 5 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Iba pang tampok na balita, bumaba ang bilang ng kaso ng rabies sa bansa ngayong taon kumpara noong 2024. Sa datos ng Department of Health, mula noong Enero 1 hanggang Mayo 17, bumaba sa 124 ang naitalang kaso ng rabies sa bansa o 32% na mas bababa kumpara sa 133 kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Naitala ang pinakamaraming kaso ng rabies sa Central Luzon na may 21 kaso, sinundan ng Region 9 na may 15 cases at Calabarzon 12 cases. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumaas ng 5.8% ang domestic liquidity ng Pilipinas nitong Abril. Ito ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay nangangahulugang patuloy ang pagtaas ng halaga o patuloy ang paglago ng ekonomiya na nagbibigay indikasyon ng mas mataas na liquidity at pondo sa merkado. Batay sa datos ng BSP, ang paglago ng domestic liquidity ay dulot ng mga operasyon ng gobyerno at ang patuloy na pagpapalawak ng pautang sa mga negosyo at sambahayan.
Patuloy ang monitoring ng BSP upang matiyak ang katatagan ng ekonomiya at matugunan ang mga pangangailangan sa merkado. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Itinalaga bilang bagong Pangulo ng Poland ang historia na si Karol Nawrocki sa katatapos pa lamang nahalalan sa nasabing bansa. Tinalo ni Nawrocki si Rafał Trzaskowski, ang dating alkalde ng Warsaw, matapos itong makakuha ng halos 51% na boto. Nangako naman si Nawrocki na poprotektahan ito ang soberanya ng Poland at pupunain ang labis na pangingialam ng ibang bansa sa kanilang lugar. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Filipino boxing icon at dating Senador Manny Pacquiao, kumpiyansang tama ang naging pasya na magbalik boxing. Alamin po natin ang sports update mula po kay Boss Ian Articona. Good morning, Boss Jan at Boss Drew. Narito na ang aking latest sports update. Kumpiyansa si Filipino boxing icon Manny Pacquiao sa kanyang desisyon na magbalik boxing matapos ang retirement nito. Ayon kay Pacquiao, kampante siya na kaya niya pang muling lumaban dahil aniya, lumalaban siya para sa Pilipinas. Bukod pa rito, binigyan din ng Filipino boxing champ na pakiramdam niya ay bata pa rin ang kanyang katawan. Magbabalik ring ang dating 8th Division World Champion sa July 19 para labanan ang defending champion na si Mario El Azteca Barrios para sa WBC welterweight belt. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Sa pagsisimula ng Dengue Awareness Month, alamin natin ang ano nga ba ang nasabing sakit. Nakukuhang dengue mula sa kagat ng lamok na Aedes na may dalang mikrobyo. Ayon sa mga eksperto, hindi nakakahawa ang nasabing sakit. Kabilang sa mga sintomas nito ang pagkakaroon ng mataas na lagnat, ano kayang height nito? Pananakit ng ulo, katawan at kasukasuan. Ang kasukasuan in English is muscle, di ba? Muscle. Pagsusuka, pasintabi po sa mga nag-aalmusal, pananakit ng mata at mapupulang butlig sa balat. Abiso ng mga doktor, agad magpakonsulta sakali mang maramdaman o makaramdam ng mga nasabing sintomas. Maaari namang maiwasan ng dengue sa pamamagitan ng pagtatapon ng mga bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig tulad ng lata, bote, timba, lumang gulong, paso, dahil maaari itong pamugaran ng mga lamok. Pwede ring maglagay ng screen sa mga bintana at pintuan ng bahay upang hindi makapasok ang lamok. Maaari ring mag-spray ng insecticide, magpahid ng lotion sa balat at magsuot ng pantalon, damit na may mahahabang manggas at medyas. Buti na lang panahon na ng tag-ulan, ano? Oo nga. Kasi kung summer mo gagawin ito, malamang pagtawanan ka. Sigurado, pawis na pawis ka yan. Basang-basa. Correct. Tama, no? Tag-ulan, ha? Tag-ulan. Kumusta nga pala? Hindi na kita papatulan, baka sumikat ka pa eh. Halata naman troll yun. Naman? Ako Siya. pa? Ay, nako. O siya, sige. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ito pong bandang Moonstar 88 na kilala po sa mga awitin na kagaya po ng Turete. Sila pala. Sila yun. Turete, nagbenta ng gitara, magkano kaya? Para makatulong sa ama ni Blaster Silonga, yung gitarista. Of course, alamin po natin ang toneladang showbiz balita mula po sa ating showbiz reporter, Bini Anton Turete!
Good morning, Papa John at Papa Drew. Narito na aking balitang showbiz. Nako, ikinuwento nga ng bandang Moonstar 88 kung paano nila napagdesisyon ng ibenta ang isa sa kanilang mga gitara kay Boss Toyo upang matulungan si Alan Silonga o mas kilala bilang Daddy A ng bandang Daddy's Home. Nakilala ang bokalista ng banda bilang isa sa mga finalist ng X Factor Philippines at ama ng OPM artist na si Blaser Silonga, dating miyembro ng bandang Four of Spades. Ayon sa lead vocalist ng Moonstar na si Azel, ginawa nila ito upang makalikom ng pondo para sa mga pangkalusugang pangangailangan ni Daddy A. Ang gitara ay isang sentimental na gamit para sa banda, ngunit ang desisyon ay itinuloy nila dahil sa pagmamahal at malasakit nila sa naturang veteran vocalist. Pinuri naman ni Boss Toyo ang kanilang malasakit at agad na tinanggap ang alok ng grupo. At iyan na muna aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At sa ating good news, inanunsyo ng pamahalaang lungsod ng Makati na magbibigay ito ng libreng sakay para sa mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Layo ng programang matulungan ang mga mag-aaral sa kanilang pagpasok at pag-uwi mula paaralan, kabilang ang mga school-related activities. Ang magiging point-to-point service ng Makati School Bus, magkakaroon ng iisang ruta at schedule na sasakop sa central barangays at school zone sa nasabing lungsod. Para sa karagdagang impormasyon, hinihikayat ang mga magulang at estudyante sa Makati na makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan o sa lokal na pamahalaan. Pasada Balita. Alright, at dyan po tayo pansamantala pong nagpapaalam. Yan po ang kabuuan ng mga balita dito po sa Pasada Balita. Batiin ko nga lang pala ng happy birthday yung kasamaan din po natin dito na anchor na si Miss Liza Soriano na nagdiwang po ng kanya pong kaarawan kahapon. Yan. Belated happy birthday Ate Liza Soriano. Meron pong programa tuwing Sabado po ng umaga. Batiin ko lamang yung ating avid listener na patuloy na nakikinig sa kabila ng hindi niya pag-agree sa ating mga binabanggit. Keep on listening, brother. Yes. Keep on listening. And you know why we are here. You know? At papasalamat lang nga pala ako kay teka lang. Sa thank you nga pala sa outfit namin. Thank you outfit. Ganun? Outfit. Okay. Sabi ko, thank you Di outfit. mo naman ako sinabihan. Thank you so much outfit. Ayan ang dami. Sino ba mga masyado niya akong pinasaya. Kita mo bukas adyan pa rin yan. Alam mo, papatulang kita, ha? Sino ba yung mga nagka-birthday? Ayan, sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang pong kaarawan ngayong araw po na ito, happy birthday po sa inyo pong lahat. At, dyan po tayo, samantala po nagpapaalam. Uy, ingat sa ulan, ha? Ay, oo nga pala. Ingat po, mga kabalitan. Mamasama-sa akong kalsada. Huwag ho kayong huwag ka na slippery when wet. Ingat lang ako sa pagmamaneho. Sa alam po ng buong tropa ng DWIZ at Channel 23, kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita, Drew Nasino, Johnny Banyes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Saan may lamang, susunod na, nandiyan na po sila, walang iba, Karambola, Oras, Director Winner Contehino. Ba? Kalahating minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 8. Bye! Ingat! Happy weekend! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita Monday to Friday, 6 a.m. This is the